Nangyari ang kwentong to nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Nakatira kasi ako sa boarding house na nasa kabilang kanto lang. Sa bahay ng mag-asawang Tony at Saida. Niyaya kaming mga boardmates kong umattend sa birthday ni Mang Tony na parang barkada na rin namin. Dahil doon kami tumatambay sa harap ng tindahan nila kapag wala kaming pasok. Niyaya niya kaming mag-inuman. Kaming anim na kasama ko. Konting salo-salo lang daw para sa birthday niya. Dahil sa Sabado pa raw ang malaking handaan. Kaya gusto niyang i-celebrate sana kahit konti lang daw, ang araw na mismong ipinanganak siya. Galing Saudi si Mang Tony. Umuwi ng Pinas dahil nadisgrasyang minamanehong truck at nabaldado na ang dalawang paa nito. Malas lang kasi pati ang mata niya ay nasira na rin. Sa madaling salita, lumpo at bulag na si Mang Tony. Pero hindi ito naging hadlang para maging masaya at mag-enjoy siya sa kanyang kaarawan. Naghanda ang kanyang misis na si Saida ng isang case na grande. Kasi alam niyang may mga pasok din kami kinabukasan. Kaya yun lang daw munang ihahanda niya. At sa Sabado, bumalik daw kami para sa malaking handaan nila. Bandang 7:00 na mag-umpisa kaming mag-inuman. Tawanan, kwentuhan, minsan nagigitara kami sa bakod nila. Nasa loob lang ang asawa niyang si Aling Saida. Pero lalabas din ito paminsan-minsan para i-check kung okay pa daw ba ang kanyang asawa. Maganda si Aling Saida. Tansya ko, nasa 5'4" ang kanyang taas. Maganda ang hubog niya. Malapos sila na ang kutis. At isa pa, hindi mukhang 34 ang mukha niya. Kung di mo siya kilala, siguro sasabihin mong nasa late 20s lang siya. Lahat ng kasama ko'y may kakaibang pagtingin kay Aling Saida. Isa na ako doon. Kasi sino bang hindi mag-iinit sa kanya? Minsan pa nga nakikita namin siya na naglalabas sa likod ng bahay. At talaga namang busog na busog ang mga mata namin. Mga bandang 11:00 na nang maubos namin ang isang case. At nag-iisa-isa nang nagpaalam ang mga kasama ko. Dahil may mga pasok pa raw sila kinabukasan. Ako na lang at si Mang Tony ang natirang nagkukwentuhan. Kinuwento ni Mang Tony ang nangyari sa kanya sa Saudi. Particularly din sa isang problema niya. Na tingin niya, hindi na masaya si Aling Saida sa kanya. Okay lang daw na hindi siya makalakad at hindi makakita. Kasi hindi naman problema ang pera sa kanila. Dahil malaki pa naman daw ang ibinibigay ng kumpanya sa kanya. Ang ipinoproblema lang niya ay ang obligasyon niya bilang lalaki at asawa ni Aling Saida. Simula nung nadisgrasya siya at nakauwi na rito sa Pinas, ay hindi na raw niya napapaligaya ang kanyang asawa. Katulad nung normal pa siya. Sabi ko na lang sa kanya, hindi lang yon ang magiging solusyon para maging masaya ang mag-asawa. Okay na rin siguro ang secure ka dahil kita ko naman kay Aling Saida na masaya siya. Pero ang balik niya sa akin, pero maganda pa rin yung pinapaligaya mo yung asawa mo. Kasi yun din daw ang rason para maging matibay ang pagsasamahan, maliban sa pera at ari-arian. Napaoo na lang ako sa sinabi ni Mang Tony. At naisip ko na 3 taon na palang nabakante si Aling Saida kung ganoon. Muling lumabas si Aling Saida. At sinabing tulungan ko na raw siyang magligpit sa mga plato at pinag-inuman namin. At kung pwede raw, itulak ko na muna si Mang Tony sa loob ng bahay nila. Napansin kong lasing na si Mang Tony dahil iba na to magsalita at hikab na ng hikab. Kaya tinulak ko ang wheelchair niya papasok sa bahay hanggang sa sala nila. Tinulungan ko na rin si Aling Saida sa pagliligpit ng mga gamit
at nagpaalam na rin ako pagkatapos. Pero pinigilan naman ako ni Aling Saida. Samahan ko na raw muna si Mang Tony sa sala dahil maliligo lang daw muna siya at ayaw naman daw niyang iwan ito. Kaya naman nagstay na muna ako at sinamahan ko si Mang Tony sa sala. Nagkukwento na naman uli siya tungkol sa ginawa niya nung nasa Saudi pa ito. Sinabi niya na ang huling babaeng nadali niya ay isang Pinay na may asawa rin daw dito sa Pinas. Pero naghahanap rin dahil ilang taon nang hindi nakakauwi. Natawa na lang ako sa mga ikinuwento ni Mang Tony sa akin. Hanggang sa umabot sa puntong ikinuwento niya na rin ang tungkol sa kanilang mag-asawa. Nalaman ko kay Mang Tony na ang trip pala ni Aling Saida ay ang kagustuhan nitong magpasisid. Yun na lang daw ang nagagawa ni Mang Tony dahil wala ng buhay ang sundalo niya. Natawa na lang ako sa sinabi niya. At maya-maya napansin ko na bumukas na ang pinto. Nakita ko si Aling Saida na katatapos lang maligo. Tinanong niya ako kung ano na naman daw ang kinuwento ng kanyang asawa. Kaya ang sabi ko na lang, yung buhay niya nung high school pa siya. Magpapaalam na sana ako noon. Pero ang kaninang umaambon pa lang, nung matapos kaming magligpit, ay biglang bumagsak na lang ng malakas na ulan. Sabi ko kay Aling Saida, kung pwedeng humiram na lang ako ng payong para makauwi na ako. Kaso sabi nito'y wala silang payong dahil hiniram ng kapatid niya kahapon at hindi pa ito binabalik sa kanila. Ang singit naman ni Mang Tony, "Huwag ka nang umuwi. Sa sofa ka nalang matulog. Bukas ka nalang umuwi." Ganon din ang sinabi ni Aling Saida sa akin. Dahil baka magkasakit pa raw ako. Since tanghali pa ang pasok ko sa school bukas, ay nagstay na lang ako sa bahay nila. Tinulungan ko na muna si Aling Saida na itulak ang wheelchair ni Mang Tony papunta sa kwarto nila. At salamat naman daw dahil ngayong gabi ay may tutulong sa kanya magbuhat kay Mang Tony para ihiga siya sa kama. Nung naihiga na namin si Mang Tony, nadampian ko ang hinaharap ni Aling Saida. Agad naman akong nagsorry. Nginitian lang ako nito at hindi na nagsalita. Humihilik na noon si Mang Tony nung papalabas na ako at nahiga na rin ako sa sofa nila sa sala. Lumabas din si Aling Saida na may dalang kumot at unan. Nagpaalam na matutulog na rin siya. Pero bago niya isinara ang pintuan ng kwarto nila, ay lumingon pa ito sa akin. Sabay ngiti at patay ng ilaw sa sala. At isinara na ang pinto. Hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung anong ibig sabihin ng mga ngiti sa akin ni Aling Saida. Past 1 a.m. na nang mapansin kong bukas uli ang kwarto nila. At nakita ko si Aling Saida. Pumunta ito sa kusina. Nagbukas ng ref para uminom ng tubig. At nang matapos ay dumaan muna ito malapit sa akin. Tumingin ito sa bintana kung malakas pa ba ang ulan. Sabay tingin sa akin bago pumasok sa kwarto nila. Mga bandang 2:00 ay may narinig akong ingay galing kila Aling Saida. Kaya naman lumapit ako sa pintuan at nakiramdam. Nagulat na lang ako sa aking nakita. Mainit ang mga tagpo ng mag-asawa. Kitang-kita sa mukha ni Aling Saida ang saya. Ngunit ilang sandali lang ay biglang tumigil si Aling Saida at parang nadismaya. Tumigil si Mang Tony at narinig ko na lang na matutulog na raw siya.
kasi hindi niya na kaya ang antok. Nakita ko naman ang mukha ni Aling Saida na nainis. Kaya naman tumayo ito at may kinuhang bagay sa cabinet at marahan na pinaligaya ang sarili. Ang hindi niya alam ay sinasabayan ko siya sa kanyang ginagawa. Kinabukasan ay ginising ako ni Aling Saida at sinabing malapit na mag-alas 8 at baka daw malate ako sa klase. Kaya agad na akong bumangon at sinabi pa niya na kung gusto ko raw mag-almusal dahil nakapaghain na siya. Kaya naman kumain na lang ako sa kusina. Andun na rin pala si Mang Tony nung pagpasok ko sa kusina nila. Umiinom ng kape. Kaya naman naupo na ako sa kanyang harapan. Habang si Aling Saida naman ay naupo sa tabi ni Mang Tony. At tinutulungan itong kumain ng kanyang almusal. Iba na ang tingin ko kay Aling Saida ngayon. Tingin ko, anytime na kalabitin mo to, ay bibigay ito. Dahil sa asawa niyang hindi napupunan ng kanyang pangangailangan. Napapansin din pala ni Aling Saida na tumitingin ako sa kanya. Kaya napangiti na lang siya. At sinabing bilisan ko na lang daw ang pagkain at umuwi na ako. Dahil baka malit na ako sa school. Ganon talaga siya kahit sa mga kasamahan ko. Para namin siyang nanay. Kaya gusto naming tumambay sa tindahan nila. Hindi lang dahil sa maalaga na parang nanay si Aling Saida, kundi dahil din sa maganda niyang hubog. Pagdating ko sa boarding house, agad na akong naligo at nagbihis. Tapos umalis na dahil malilate na ako at mahaba pa ang traffic papuntang school. At habang nasa classroom, hindi ako makapag-concentrate sa lesson ng teacher namin. Dahil tanging si Aling Saida lang ang pumapasok sa aking isipan. Napaisip ako dahil sa loob pala ng 3 taon, ganun lang ang ginagawa ni Mang Tony sa kanya. Kaya naman nakabuo ako ng plano sa Sabado. Niyaya kaming umattend sa birthday ni Mang Tony. Doon uli ako matutulog sa kanila. Since wala namang pasok sa linggo. Tignan ko lang kung gagawin ba uli nila ang nangyari kagabi. Pagtunog ng bell ay umuwi na ako kaagad. At nung gabing yun, andun na naman kaming magbabarkada sa harap ng tindahan ni Aling Saida. Nakatambay at naggigitara. Sinabihan kami kung pwede ba raw naming tulungan si Aling Saida na magbuhat ng mga kahong beer papasok sa kusina nila para sa handa niya bukas. At papakainin naman daw nila kami. Agad naman kaming pumayag dahil libreng pagkain na yun at malayo pa ang Lunes para sa allowance namin. Kaya tagi-isang kahong beer kami. At iniligay namin lahat yon sa gilid ng ref nila. At pinaghanda naman kami ng paksiw na baboy ni Aling Saida. Doon na kaming lahat naghapunan. At nakinood na rin kami ng TV. Ilang saglit lang ay nagpaalam na rin kami na uuwi na. At babalik na lang kami kinabukasan. Nagpahuli akong lumabas sa bahay nila. At nung palabas na ako, tinignan ko muna si Aling Saida. At ngumiti lang ito sa akin. Sabay sabing, "Bukas ha." Bago niya sinara ang pintuan. Araw ng Sabado. Tinawagan ako ni Aling Saida. At humingi ito ng tulong para sa paghanda sa selebrasyon sa birthday ni Mang Tony. Pinapapunta niya ako ng 2:00 doon. At kung okay lang daw ba na isama yung mga kasamahan ko sa boarding house para tulungan silang maghanda sa party mamaya. Umuo naman ako kaagad. At sinabi ko na rin sa mga kasamahan ko sa boarding house. Agad naman silang pumayag.
Kaya naman pumunta na kami doon kahit wala pang 2:00. At tumulong na magbuhat ng mesa, upuan, at mga kakailanganin sa party ni Mang Tony mamayang gabi. 4:00 na namin natapos ayusin ang bakod at ilagay ang mga mesa at upuan sa bakod nila. Pinapauwi na kami ni Aling Saida at sinabing bumalik kami mamayang 6:00 dahil sa oras na yon ay mag-uumpisa ang birthday ng asawa niya. At binigyan pa kami ng pangmeryenda bago kami umalis sa bahay nila. Bumili na lang kami ng coke at pandesal sa bakery. 3 bahay lang naman ang layo sa boarding house. At nagmeryenda. Pagtapos nun ay nag-ayos na kami. Mga bandang 5:45 ay pumunta na kaming 6 doon sa bahay nila Mang Tony. Andun na yung mga kamag-anak niya at ang mga kaibigan nilang mag-asawa. Pati na rin ang mga kasamahan dati sa pabrika ni Mang Tony. Nandun din. At dating kasama ni Aling Saida na teachers. Dahil dati itong nagtuturo bago na disgrasya si Mang Tony. Inuman, kantahan, minsan kantsawan, at nagrupo-grupo yung iba sa pag-iinom. At nag-uusap din kaming 6. Andun lang kami sa dulong table na malapit sa gate nila. At minsan ay dinadalhan kami ng makakain o pulutan ni Aling Saida. Masaya ang birthday ni Mang Tony. 40 years old na pala siya. Ika nga sa amin ni Mang Tony, his life ends when he became 40 daw. Natawa na lang kami sa sinabi niyang yun. Kasi kabaliktaran daw ang nangyari sa kanya. Dahil hindi niya na talaga ma-enjoy ang buhay niya. Kailaliman ng gabi ay nagsiuwian na yung mga bisita nila. Pati na rin yung mga kaboardmate ko. Dahil lasing na yung iba. At yung iba naman daw ay dadalaw pa sa kanilang mga kasintahan. Na 3 blocks lang naman sa tinitirhan naming boarding house. Nagpapaalam na rin ako kay Aling Saida noon. Nang bigla niya akong pigilan. At sinabing, kung pwedeng tulungan ko raw muna siyang magligpit at ayusin ang bakod nila mamaya. Umuo na lang ako kahit may tama na at umupo na lang muna ako sa sofa nila sa sala. At naghintay na matapos mag-inuman yung magkapatid na si Mang Tony at si Mang Boyet. Hi mga loves ko, shoutout tayo. Unahin ko na si Ronald Panyaga na nagpapa-shoutout pa from UK. Hello rin kay Larry De Leon, kay Melbourne's Official, kay Edris Marodi. Hello rin kay Mar Vega na taga Candelaria, Quezos. Shoutout din kay Isidro Aid Guzman Jr. na nakikinig naman sa atin from Alcobar, Saudi Arabia. Kay Ilocano Music Lover from Ilocos Sur, kay Al Capitan. Shoutout din kay Jean Francisco na nakikinig naman sa atin from Dasmariñas, Cavite. Kay Toting Chavez, kay Randy Magat from Pampanga. Hello rin kay Ronnie na nakikinig naman sa atin from Calgary, Canada. Hello rin kay Agunday Baguio Reduta na nagpapa-shoutout naman from Umiray, Gen Nakar. Kay Jamel Ramirez na nakikinig sa atin from San Emilio, Ilocos Sur. Kay Jomar Celeste, kay Robert Vancubit. Hello rin kay Eladio Padilla na nakikinig naman sa atin from Abu Dhabi, UAE. At hello rin kay Nelson Ambion. Mga loves ko, sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at sabihin niyo kung taga saan po kayo para alam po natin kung saan maabot ng ating videos. Thank you mga loves. Bye! Mga bandang 12:00 na nang gisingin ako ni Aling Saida. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako.
Sinabi niyang tulungan ko raw siya magligpit sa labas dahil parang umaambon na naman. Nakita ko naman si Mang Tony sa tabi ng sofa na nakatulog na sa wheelchair niya dahil sa kalasingan. Kaya naman lumabas na ako at ako yung nagbuhat ng mga lamesa at upuan. Habang si Aling Saida naman ang naligpit sa mga kinainan at mga boteng pinag-inuman ng mga bisita nila. Nung binuhat na ni Aling Saida yung mga plato sa huling lamesa at nung inangat ko na ito, ay bigla na lamang bumagsak ang malakas na ulan. At sinabi na lang niyang iwan ko na lang daw yung lamesa at pumasok na sa loob ng bahay. Nabasa kaming dalawa sa ulan. Kaya sinabi niya na magpalit na lang daw ako ng damit. At suotin ko na lang daw muna yung damit ni Mang Tony na siguro naman daw ay kasya sa akin dahil malaki ang kanyang asawa. Ipinasara niya sa akin ang bintana nila, pati na rin ang pintuan dahil baka daw pumasok yung tubig sa kanila. At sinabing sundan ko na lang daw siya sa kanilang kwarto para kunin yung ipapahiram niyang damit ni Mang Tony. Nang matapos ko nang isara ang lahat ng bintana, pati na rin ang kanilang pintuan, ay kumatok muna ako bago pumasok sa kanilang kwartong mag-asawa. Nung pagpasok ko, nabigla na lang ako sa aking nakita dahil nakapang-ibaba lamang si Aling Saida. Nahiya ako at muling lumabas. Muli akong kumatok para malaman niyang andyan na ako sa labas. Tinawag niya ako para pumasok at nakita kong nakaayos na siya. Binigyan niya ako ng towel at damit dahil daw baka ubuhin at matuyuan daw ako at sinabing sa banyo ako magbihis. Nang matapos na ako, tinawag ako ni Aling Saida. Tulungan ko raw siya na ipasok si Mang Tony sa loob ng kanilang kwarto at ihiga ang kanyang asawa dahil hindi niya nakaya ang bigat nito. Kagaya nung isang gabi, nung binuhat namin si Mang Tony at pinahiga, ay nadampian ko na naman ang kanyang hinaharap. Pero ngayon, nagkatitigan kaming dalawa ng ilang segundo at nagsorry ako sa kanya. Pero ganun pa rin, tanging ngiti ang binalik niya sa akin. Sabay lingon sa kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Tapos muling tumingin sa akin. Binigyan niya uli sa akin yung dati kong ginamit na kumot at unan nung huli akong nakitulog sa kanila. At sinabing sa sala na lang uli ako matutulog. Bukas na lang daw ako umuwi dahil malakas talaga ang ulan. Nabigla ako nang biglang nag-goodnight kiss sa akin si Aling Saida. At biglang lumingon sa kanyang asawa na tulog na tulog. Bigla tuloy akong nag-init. At hindi ako nakagalaw ng ilang segundo sa kanyang harapan. Nagkatitigan lang kaming dalawa. Maya-maya'y lumabas na rin ako at nahiga sa sofa. Nakita ko sa wall clock ay mag-aalas 3 na ng madaling araw. Pero hindi pa rin ako makatulog. Saka iisip sa nangyari kanina. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko. Marahan akong pumunta kay Aling Saida. Nakita ko silang mahimbing ang tulog. Galawang marino ang ginawa ko. Napansin kong napasinghap si Aling Saida. Ang akala niya ay ako si Mang Tony. Nakapikit lang ito hanggang sa maabot niya na ang rurok. Pero hindi pa ako tapos. Pinasok ko na siya at pinatuloy niya naman ang bisita. At pagmulat niya, ay nabigla ito nang makita ako. Gulat na gulat siya pero pansin naman sa mukha niya na gustong gusto niya ang ginagawa ko. At dahil natutulog na ang kanyang asawa, ay nagpasya na lang kami sa sala na lang. At doon na uminit ang mga tagpo. Pagkatapos namin, ay nakiusap si Aling Saida na kung pwede raw ay araw-araw akong dumalaw sa kanila. At wag daw akong mag-alala. Dahil tutulungan daw niya ako sa gastusin ko sa eskwelahan. Agad naman akong pumayag dahil sino ba naman ang hihindi? Grasya na ang lumalapit sa'yo.
Nakatulog agad ako ng mahimbing dahil sa pagod na inabot ko. Kinaumagahan, nagising na lang ako nang may maramdaman ako sa aking ibaba. Good morning. Halika na, kakain na tayo. Ando na si Tony sa kusina. Kaya naman bumangon na ako. At kagaya nung una kong nakita, si Mang Tony ay nakaupo na sa pwesto niya at umiinom ng kape. Habang si Aling Saida naman ay sinisenyasan ako na maupo sa tapat niya at kumain na ng almusal. Nang matapos na akong mag-almusal, ay nagpaalam na rin ako na uuwi na ako sa aming boarding house. At bago pa ako tuluyang lumabas ng bahay, inabutan ako ng 300 ni Aling Saida. At sinabing bumalik ako mamayang gabi at doon na maghapunan sa kanila. Sabay lakbay ng kamay sa ibaba ko. Umalis ako sa bahay ng mag-asawa ng masaya dahil natupad ang pangarap ko. At mamayang gabi ay muli kaming magpapaligaya. Linggo ng hapon ay nakatanggap ako ng text sa hindi ko kilalang numero. At ang nakalagay na message, "Hi Lester, huwag mong kalilimutan mamayang gabi Saida." Napangiti na lang ako sa nabasa ko. Galing pala kay Aling Saida yung text. Kaya naman agad akong nag-reply. Sige po mamaya, sabihin niyo lang kung anong oras. At sinend ko na ito. Makalipas ang ilang minuto, muli akong nakareceive ng text galing sa kanya. Pumunta ka mamayang 7:00 ng gabi para dun ka na maghapunan. At manood ka na rin ng PBA, okay? Sige po, mamayang 7:00 nandyan ako sa inyo. At hindi na siya nag-reply pa. Inad ko yung number niya sa aking phone book at pinangalanan ko tong Miss D. Baka kasi magtaka yung housemates ko pag nakita nila ang pangalan ni Aling Saida sa aking cellphone. Kaya gano'n na lang ang inilagay kong pangalan niya. At binura ko na rin kaagad yung mga text messages niya sa akin. Bandang 5:00 ay nakaayos na ako. At naghihintay na lamang ako ng oras para pumunta na ron sa bahay ni Aling Saida. 6:45 ay lumabas na ako ng boarding house at naglakad na patungo sa kanila. At nakita ko naman na nagsasara na ng tindahan si Aling Saida. At laking ngiti nito nung nakita niya akong papalapit na sa kanyang tindahan. Nakita kong nagligpit na ng mga paninda si Aling Saida. At napansin ko ang magandang kasuotan nito. Tinulungan ko na siya magsara sa harapan nito. At sinabihan niya ako na ilagay ko raw yung isang garapon sa may paanan niya. At yung iba pang mga nakabitin sa may labas ng tindahan. Nung yumuko ako para ilagay ang garapon sa sahig at lumingon ako pa itaas, ay nakita ko ang kanyang ibaba. Naging statwa ko at hindi ko napansin na tinitignan na pala ako ni Aling Saida. Sabay sabing, "Hoy, mamaya na yan. Tulungan mo na muna ako sa pagliligpit nito." Sabay tawanan kaming dalawa. Matapos naming isara ang tindahan, ay pumasok na kami sa bahay. Nauna siyang pumasok at sinabi na isara ko daw yung pintuan at ilak ko na ito. Nang mailak ko na, ay bigla niya akong niyakap na nakatalikod ako sa kanya. "Lester, miss ko na to." Bulong niya. Ilang minuto rin kami sa ganong posisyon. Hanggang bigla na lang may narinig kaming nagsalita sa aming likuran. Si Mang Tony pala. Napakalas kami. Sabay kaming tumalikod para humarap kay Mang Tony. Natansya ko ay nakikinig lang sa amin. Binati ko si Mang Tony na magandang gabi. At ganun din ang pagbati niya. Sinabi niya na malapit na raw ang game ng Hinebra at Pure Foods. Kaya kailangan na namin kumain ngayon. At baka hindi na kami makaabot sa jump ball nito. Teka muna ihahanda ko lang ihapunan natin. Diyan na muna kayo sa sala Okay, Han? Lester? Sabi ni Aling Saida.
Pinaupo ako ni Mang Tony sa sofa nila at nanood muna kami ng balita. Ilang minuto pa ang lumipas at tinawag na rin kami ni Aling Saida. At sinabing nakahanda na raw ang pagkain at tulungan ko na lang daw si Mang Tony papunta sa kusina. Kaya tinulak ko ang wheelchair niya papunta doon. Lechon paksiw, inihaw na isda, at ibang putahe pa na natira nung gabi ang inihanda ni Aling Saida sa hapunan namin. At habang kumakain, biglang tumayo si Aling Saida. Sinabi niya na kukuha lang daw siya ng tubig sa ref, na nasa likuran ko lang yung ref nila. Kaya ako na ang nagpresentang kukuha. Pero sabi nito ay wag na raw. Siya na lang daw ang bahala. Ituloy ko na lang daw ang kinakain ko. Kasi kailangan ko raw yun. Sabay kindat sa akin. Lumapit ito sa ref. Sabay bukas nito. At yumuko para kunin yung tubig na nasa ilalim nito. At nung nakuha na niya, ay tumayo siya sa pagitan namin ni Mang Tony. At nagsali ng tubig sa baso ko. At kay Mang Tony rin. Inabot naman niya yung baso niya. At nagsalin din ng tubig sa kanyang baso. At habang ginagawa niya ito, ay pinapalakbay ko ang aking kamay habang nagkukwento ko kay Mang Tony. Tumingin naman to sa akin, sabay ngiti, at bumalik na sa kanyang upuan. Matapos ang hapunan, tinanong ni Mang Tony kung may girlfriend na raw ba ako. At ang sabi ko naman sa kanya, wala pa po, magko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Nanatawa na lang si Aling Saida. Tinulak ko na sa sala si Mang Tony at sinabi na buksan ko na raw ang TV para makanood na kami ng PBA. Natawa na lang ito sa sinabi niya at nagets ko ang point niya kaya tumawa rin ako. Dahil bulag nga naman siya kaya paano siya makakanood ng game. Kaya nagtawanan kaming dalawa sa sala. Nagligpit ng pinggan si Aling Saida at hinugasan na rin niya ang mga ito. Habang kaming dalawa ni Mang Tony ay nandun lang sa sala at nanonood ng game. Nasa 5 minutes na ng second quarter nung pumasok si Aling Saida sa kwarto nila. At nung lumabas ay naupo to sa kabilang dulo ng sofa kung saan nakaupo sa wheelchair ang asawa nito. Sino ang lamang? Tanong nito. Pure Foods ng 5 points. Pero malayo pa naman. Hahabol pa ang Hinebra niyan. At ang sabi naman ni Mang Tony, alam mo yung Hinebra, palaging sila sa quarter yan nahabol. Ganun kasi ang estilo nila. Na para bang si Fernando po, nagpapabugbog muna bago gumante sa bandang huli. Natawa na lang kaming dalawa ni Aling Saida sa komento ni Mang Tony. Nakatagilid na nakahiga si Aling Saida sa sofa nila at nakapatong naman ang ulo niya sa armchair nito. Nagpaalam ito na iidip lang daw siya ng sandali dito sa sofa. At okay lang ang sinagot sa kanya ni Mang Tony. Pero ang hindi alam ng kanyang asawa ay may ginagawa na kaming milagro ni Aling Saida. Sisid Marino ang ginagawa ko. Pero hihinto-hinto ako para mag-comment sa laro at sa pagpito ng referee para hindi makahalata si Mang Tony. Kaya halata sa mukha ni Aling Saida ang pagkadismaya. Nang biglang mapatili si Aling Saida. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Tony. Sorry, nanaginip ako. Sagot naman ng kanyang asawa. Mabuti pa magpahinga ka na sa kwarto. Sige Han, iidlip na muna ako. Gisingin niyo na lang ako pagtapos na ang game, ha? Kaya naman tumayo na si Aling Saida. Pero bago pa ito makarating sa kwarto, ay bigla nitong sinara ang pinto at inalis ang sinelas. Saka bumalik sa sala. At ipinagpatuloy ang ginagawa ko sa kanya. Oh Lester, parang hindi ata maganda ang tiyan mo ah.
Kanina ko pa naririnig na umuutot ka. Napahinto tuloy ako. At tahimik na tumawa sa sinabi ni Mang Tony sa akin. Pati na rin si Aling Saida. Siguro sa kinain ko po kaninang tanghali. Ganun ba? Kung gusto mong gamitin ng banyo, gumamit ka lang doon. Huwag ka nang mahiya, okay? Sa pagkakataon na ito, ay meron na akong paraan para makaisa. Kaya naman nagpaalam ako kung pwedeng gamitin. At ang sabi niya, sige pumunta ka na lang doon. Kakaumpisa pa lang naman ang fourth quarter. Kaya agad na kaming tumayo ni Aling Saida. At pagpasok pa lang namin, ay doon na namin binuhos ang lahat ng pagpipigil. Naging mainit agad ang mga tagpo. Iba ang mga galawan ni Aling Saida. Halata na matagal nang hindi napupunan ang kanyang pangangailangan. Kaya naman binigay ko sa kanya ang kanyang gusto. At yun naman ang kinatuwa niya. Hanggang sa maabot na ang sukdulan. Narinig namin na tinatawag ako ni Mang Tony dahil malapit na raw ang last 2 minutes ng game. Hello mga loves ko, shoutout tayo. Unahin ko na si Jaime de la Cruz na nakikinig sa atin from Las Vegas. Kay Francis Pilapil na nakikinig naman sa atin from Binangonan, Rizal. Kay Nonoy Nelski at hello rin kay Marvin Mandalihan na nagpapa-shoutout sa atin mula Barangay Tibay ng Balanacan. Hello rin kay Vincent Vince, kay Hernando Cabanting. Shoutout din kay Jamel Ramirez na nakikinig naman sa atin from San Emilio, Ilocos Sur. Kay Archel Osorio from Zamboanga, Sibugay. Hello rin kay Michael de la Peña. Hello rin kay Dante Francisco na nagpapa-shoutout naman from New Zealand. Hello rin kay Alpha na nakikinig naman sa atin from Tigbawan, Iloilo. Kay Jomar Celeste na nakikinig naman sa atin from City of Smile. Kay Mendiola Edgar. Shoutout din kay Zino Carrion na nakikinig naman sa atin from California. Kay Randy Magat from Pampanga. Kay Melbourne's Official. At hello rin kay George De Leon na nakikinig naman sa atin from Davao. Mga loves ko, sa gusto pa pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at sabihin nyo kung taga saan po kayo para alam po natin kung saan umaabot ang ating videos. Thank you mga loves! Bye!